Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng aking talakayan dito po sa ATD. Ano ang totoo dito? Ito po yung segment ko dito sa Veritas YouTube channel ko. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong abangan. Ano ang totoo dito? ATD. O mga kabunyog, sausaw itong si Hunasan sa issue ni Trillanes. Ha? Itong si Hunasan, laos na rin ito, hindi naman na ito hindi naman na to kilala, ano na to? Laos na ito sa politika ng Pilipinas. Ha? Sumasawsaw pa rin sa issue ni Trillanes. Ha? Ang pagsawsaw ni Hunasan tungkol dun sa issue ng ha? Pag yung nandun si Trillanes sa Senado nung araw na nag-appear si Bato, dala-dala ni Trillanes yung kopya ng warrant of arrest ni Bato. Yung warrant of arrest galing sa ICC, dala-dala ni Trillanes nung nandun siya sa Senado. O ngayon sabi ni Hunasan, ano ba ang karapatan? Ano ang autoridad ni Trillanes at nandun daw siya sa Senado para arestuhin si Bato? Eh, nilinaw naman na yan ni Trillanes. Hindi naman siya nandun para arestuhin si Bato. Ha? Ha? Ang nandun ay mga NBI. Ha? Nung una nga, ang pinalalabas si Trillanes yung humabol kay Bato doon sa hagdan. Hindi naman si Trillanes. Ha? Ang sabi nga ni Trillanes, kung ako nga habol doon, naabutin ko yun. Hindi naman. Nandun si Trillanes kasi gusto niyang ma-witnessan. Gusto niya talagang matunghayan yung pag-aresto kay Bato. Kasi gusto niyang ipakita kay Bato, oh, ito ako. Oh, 'di ba hinamon mo ako na dapat sa pag-aresto daw sa kanya, nandun siya, hinamon niya si Trillanes. Oh, ayun, nandun si Trillanes. Gusto niyang maipakita kay Bato na pag inaresto siya, nandun siya. Oh. Kaya yun ang sinasabi ni Trillanes. Hindi naman siya nandun para arestuhin si Bato. Siya yung mag-aaresto kay Bato. Ha? Oo nga naman, ano naman ang autoridad niya? Oo. Hindi naman sinasabi ni Trillanes na siya ang may autoridad sa pag-aresto kay Bato. Hindi siya nagki-claim ng gano'n. Nandun siya, gusto niyang ma-witness ang pag-aresto kay Bato at gusto niya na makita ni Bato na nandun siya. Kasi minsan na siyang hinamon ni Bato. Sabi ni Bato, "Go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Kung gusto mo, ikaw pa yung mag-aresto sa akin, sumama ka. Sumama ka sa pag-aresto sa akin." Oh, hinamon niya si Trillanes. Sumama nga si Trillanes. Ha? Nandun nga siya. Oh, pero hindi naman na parang linagay na ni Trillanes ang sa kamay niya na siya yung mag-aaresto, hindi naman. Oh. Kaya lang talagang ang gusto ni Trillanes, maaresto na si Bato ng araw na yon. Kaya tumutulong siya sa NBI noon. Actually, nung hinahanap ang warrant of arrest, yun, pinakita niya yung warrant of arrest. Oh, ito, mayroong warrant of arrest. Oh. Ngayon, itong sila Hunasan, sumasawsaw naman. Sumasawsaw naman itong si Hunasan, sabi ni Hunasan, bakit nandun si Trillian? Actually, si Marcoleta ganun din. Oh, mainit ang dugo ni Marcoleta kay Trillanes. Nung in-interview sa media si Marcoleta, sabi niya, oh, isa sa papaimbestigahan ko, imbestigahan niya daw si Trillanes, bakit nandun? Oh, pinag-iinitan nila si Trillanes ngayon. O kasi, ah, meron pa yan mga isusunod si Trillanes, si Bongo. Marami pa yang pahihirapan si Trillanes sa mga tao ni Duterte. Kaya galit na galit sila kay Trillanes eh. Pero hindi naman nila matatakot yan si Trillanes. Sanay na yan sa ganyan. Hmm? Tatakutin nila si Trillanes sa ganyan lang. Ay, nagpapatawa sila niyan. Kung noon ngang buhay pa si Duterte, lumaban si Trillanes, ay ngayon pa, nawala na si Duterte, nandun na sa ICC at hindi na sila ang nasa kapangyarihan. At ang administrasyon o ang gobyerno ay nasa panig pa ni Trillanes. O wala na yan. Kung noon ngang panahon kalaban niya ang gobyerno, administrasyon pa si Duterte, lumalaban na siya, ay ngayon pa. Kaya lang yun na nga, mainit kasi ang dugo nila Marcoleta kasi talagang tumutulong si Trillanes tungkol dito kay Bato de la Rosa, tungkol dito kila Bongo. O, tumutulong siya. Napipikon sila kay Trillanes kasi talagang matibay ang panindigan nito. Ha? At ito namang si Hunasan, Duterte na rin to eh. Duterte rin ito. Siguro gusto niya magpapil kay Sara kasi akala niya, ang pakiramdam nila mananalo si Sara sa 2028. O di syempre, pumapapil, umiipal itong si Hunasan. Para pag
pag si Sara na ang presidente, maano, mare-recognize yung kanyang effort na ano niya, siniraan niya si Trillanes. Pero hindi niya naman masisiraan si Trillanes diyan. Hindi niya naman masisiraan si Trillanes diyan. Malinaw naman ang paliwanag ni Trillanes bakit nandun siya sa Senado no. Kaya lang yun na nga, nagpapaimportante pa itong si Hunasan. Parang gusto niyang mapag-usapan uli siya kasi laos na siya eh. Hindi na siya pinag-uusapan. O si Trillanes pinag-uusapan. O siya, gusto niya ring makisawsaw na mapag-usapan din siya kasi laos na nga siya. O, pero ang totoo, wala naman na yan si Hunasan. Kaya lang, sumasawsaw nga lang. Ha? Parang nagko-coordinatean sila ngayon na ilaglag si Trillanes, atakihin si Trillanes. O, kasi na ano nga sila, talagang pikon sila kay Trillanes kasi matibay ang panindigan eh. Oh, si Marcoleta nga, hmm, si Marcoleta ang sasama ng sinabi kay Trillanes nung interview ng media. Ha? Oh, sabi kasi ng media, sabi po ni dating Senador Sani Trillanes, kaya siya nasa Senado. Kasi sabi ni Bato, kung mag-aaresto, sumama ka pa Trillanes. O di sumama nga siya. Sabi daw ni ano, sabi daw ni Marcoleta o ano pala, pag sinabi pala ni Marcoleta kasi yung kanyang kumain siya ng alam niyo tae, kakain din siya ng tae. Ay pero mas matindi naman yung sagot ni Trillanes. Sabi niya, ayon ano, wag niyang wag daw i-divert ni Marcoleta ang issue. Pero pag sinabi daw na ano ba yun? Sinabi ba yun ni ano? Parang ganun nga eh, in-interview si Trillanes. Pero pag sinabing batukan si Marcoleta, babatukan ko talaga siya. Ganun yata ang sinabi ni Trillanes. Talagang itong si Trillanes, ano rin to eh. Palaban din talaga, no? Hindi rin kasi nila basta-basta yan masisindak si Trillanes pa. Oh, ano yan, linabanan nga si Gloria niyan. Yung sunod-sunod na mga pag-aalsa, open. Ha? Oh. At panahon ni Duterte, lumaban siya kahit presidente si Duterte. Tapos ngayon, gaganyan-ganyanin lang. Ha? At saka marami pa yung nakahanda si Trillanes. Yung warrant of arrest ni Bongo, sabi niya, lalabas na yan. Ay pag nagsalita pa naman si Trillanes tungkol sa mga ganyan, totoo talaga at nangyayari. Ha? Oh. Kaya galit sila kay Trillanes. Oh. Dahil talagang totoo ang sinasabi nito. Yan. At itong si Hunasa naman sumasawsaw. Nagpapaepal. Oh, mga kabunyog, itong si USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Ang grabe ang ano, yabang nito. Akala mo katulad ng mga Duterte, ano, katulad na nila Sara, katulad nila Digong, katulad nila Bato. Akala mo mga ano eh, hindi mo pwedeng papanagutin sa kanilang mga nagagawa. Impunity, ha? Akala mo sila yung ano, sila yung mga autoridad na hindi mo pwedeng panagutin. Ha? Ano sila, libre sila sa pananagutan, sa batas. Parang ganun ang ugali. Oh. Eh, God, di ba, ito kasing sila Cayetano, ganun din ang ugali. Ayaw nilang panagutin si Bato. Protective custody daw ng Senado. Mayroon bang ganun? O sabi nga ng ano, wala namang protective custody ng Senado. Bakit naman nagpo-protective custody ang Senado? O yun. Kaya ibig sabihin, kahit itong sila Cayetano, ang tingin nila, above the law sila. Ha? Dalo. Ganun din itong si Aplaska. Oh, parang ang tingin niya sa ano niya, ano, nakakataas siya sa batas at hindi siya pwedeng panagutin ng batas. Tulad ngayon, nag-iimbestiga ang PNP, nag-iimbestiga ang CIDG, oh, nag-iimbestiga ang Ombudsman, nag-iimbestiga ang DOJ. Ayaw mag-cooperate. Oh, pinapatawag daw itong si Aplaska, sabi ni PNP Chief Nartatis, hindi daw sumipot. Pinapasurinder yung firearms na ano, hindi sinurrender, iba ang sinurrender. Eh talagang maano eh. Kaya nga parang impunity ni Aplaska eh. Oh. Ah, ano ano siya eh. Nasanay na kasi tao yan ni Duterte, DDS yan, taga Davao, tao yan ni Bato. Oh, nasanay na sila na hindi. Parang sa tingin nila lagi above the law sila, hindi sila saklaw ng batas. Oh. Kaya lang lalo pa kasing lumalaki ang ulo ni Aplaska dahil Cayetano. Kahit mali si Aplaska, dinidipinsahan pa rin nila Cayetano. Oh. Tambak na ang ebidensya, ang linaw-linaw ng ebidensya na wala namang attack sa Senado.
Wala namang NBI sa loob ng Senado. Pero pinaputokan ni Aplaska at hindi lang isang balang inubos ng grupo niya. 44, lahat. Ha? Ang ano doon, oh, 37 yata ang pinaputok niya nila Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Aplaska, dapat talaga mapanagot ito kasi lalo ano na nagiging mayabang na Oh. Kaya lang, paano naman kasi hindi nagiging mayabang? Pinoprotektahan nila Cayetano kahit mali, kahit yung ebidensya ay pinapakita. Oh. Eh di ba dapat sa parte nga nila Cayetano, pagalitan nila itong si Aplaska. Kasi bakit mali ang impormasyon mo? Ang sabi mo, pumunta siya doon sa mga senador, pinasok na ng NBI ang premises ng Senado. Kaya siya nagpaputok dahil pumasok na sa Senado yung mga NBI. Hindi naman. Bakit mali-mali ang report niya? Yan yung ano diyan. Ha? Si Amy Marcos nga tuloy nagla-live na, sabi niya, bakit naman nangyari to? Bakit kami linulusob na? Bakit anto? Ha? Papatayin na ba kami? Aarestuhin kami? May mga ganun na kahit hindi naman totoo. Kaya lang, kagagawan nga ni Aplaska. Ang problema, itong si Aplaska, unang-una, nung sinususpend ng ombudsman, nung nag-serve ng order, ayaw i-receive ng staff ng Senado. Nung hinihingi ng ombudsman yung CCTV footage, ayaw isurrender ng Senado nila Aplaska. O yun. Kaya grabe ang impunity nito nila Aplaska. Nasanay na parang siya, walang makakagalaw sa kanya. Kaya lang, hindi naman pipwede yan kasi mga law enforcement agencies yan. CIDG ang nag-iimbestiga, PNP. Bakit hindi nila kikilalanin yan? Kahit sabihin mong co-equal branch ang Senado, under pa rin yan sa batas. Kahit co-equal branch yan. May nangyaring putukan, may incident ng gano'n, nag-iimbestiga ang executive, trabaho nila yan, hindi mag-cooperate ang Senado. Itong si Aplaska na iniimbestigahan dahil siya ang nagpaputok, hindi nagko-cooperate, dahil lang sa pinoprotektahan ni Cayetano. Yan yung ano diyan, yan yung ano dito kay Aplaska na ito. Kaya anyway, sabi ng CIDG, dapat kasuhan na yan. Dapat kasuhan na yan. Ayan mga kabunyog. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.